dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap Na, time for the MX3 3 o'clock habit. Ito po ay paalala ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps. Pray, prevent, and protect. Pray for spiritual wellness. Prevent, gawin nating ugali ang pag-iwas at pagpigil ng sicknesses and diseases. Protect at laging nating iingatan ang ating pong kalikasan. Yan po ang MX3 3 o'clock habit. At para lalo pa natin itong matandaan, sumali ka na sa MX3 3 o'clock habit promo kung saan maaari kang manalo ng 1,000 pesos na may kasama pang gift pack araw-araw mula sa MX3. Gamit ang MX3 capsule, makinig lamang po dito sa DZRH para po sa mechanics. Ito pa, alam nyo ba na imbes maging basura pagkatapos mong i-consume ang bawat foil, sachet at blister,
PAC ng MX3 ay sumusuporta sa livelihood program para po sa Muslim community sa Davao. Ang mga coffee sachet sa ginagawa pong wallets, coin purses, or bags. Kaya sali na sa MX3 3 O'Clock Habit promo at ugaliin po ang MX3 3 O'Clock Habit dahil hangad po ng MX3 na maging ugali ng bawat Pilipino ang 3Ps. Again, pray, prevent, and protect. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 31 to March 27, 2026. DOH FDA CFR permit number 0057 series of 2026. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggagamot sa anumang uri ng sakit. Oras natin mga kaibigan, 9 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po na ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Ihabol ko lamang po sa ating MX3 3 O'Clock Habit promo. Congratulations dahil meron na po tayong winner, no? Meron na tayong winner mula po sa lalawigan ng Laguna. Congratulations po kay Celia Salvacruz ng Laguna. Kayo po ang winner ngayong araw na ito ng Lunes. Congratulations dahil po dyan nanalo ka ng 1,000 pesos at gift pack mula po sa MX3. Congratulations! At syempre mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon. Ngayon pong araw na ito ng Lunes. Happy Monday afternoon. 16 na tayo sa buwan ng Pebrero. Ang ating Pumefeb-Ibig Month malapit na ulit matapos. May kalahati na tayo ng buwan. It's February 16, 2026. Mamayang hating gabi, sasalubungin ang Happy Chinese New Year, no? Kaya po, ayan, sabi nga po ngayon, pagpunta ka sa Binondo area, ang saya-saya. Pero anyway, puntahan muna natin ang Pag-asa sapagkat may celebration po ng Happy Chinese New Year. Kasi sabi po ng Pag-asa, patuloy daw na magpapaulan sa malaking bahagi pa ng Luzon. Ang amihan naman, no? Northeast monsoon. And then yung easterlies ang makaapekto sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. Alamin natin, nasa linya na natin ang DOST Pag-asa, Sir Benny Estareja. Sir Benny, magandang hapon. Magandang hapon, Ms. May. Sa ngayon po, may mga pagulan pa rin dito sa silangang parte po ng Luzon. Yan ay dahil po sa shear line kung dito sa may Cagayan at Isabela sa mga susunod na oras. At yung easterly sa may Aurora and Quezon, ito yung mga lugar na magkakaroon ng mga minsang malalakas na ulan na nagdudulot pa rin ng mga flash floods at landslides. For the rest of our country, particularly dito ng bahagi po ng Luzon, asahan naman yung bahagyang maulap na kalangitan, mababawasan yung mga pagulan, more on mga localized at mga panandaliang paulan at pagkidlat pagkulog na lamang. And dito naman sa parting Visayas and Mindanao, we're expecting pa rin na bahagyang maulap ang kalangitan na sinasamahan lamang din po ng mainit at maalinsangan na easterlies. Ito yung hangin po galing sa may silangan at may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong minomonitor na bagyo or low pressure area at wala ring aasahang anumang weather disturbance for this week po yan. Base na rin sa latest
TC or Tropical Cyclone Potential Forecast po ng Pag-asa. Oo. Yan na latest. Sir Benny, Yes po. pero mamayang gabi ba dito sa Metro Manila maulan tayo o hanggang bukas Chinese New Year? For Metro Manila po, upon checking naman, we're seeing na halos katulad lang din po na weather conditions as today. Na paminsan-minsan kumukulimlim yung panahon, lalo na sa hapon. And then, kung may paulan man, ito po ay saglit lamang. Okay, maraming salamat Sir Benny. Salamat po. Mga kaibigan, si Mr. Benny Estareja mula po sa DOST Pag-asa. Mga kaibigan, oras natin, 14 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo. No, punta na tayo sa ating mga panauhin. Actually, kahapon, sabi nga po natin na pag-usapan natin dahil ngayong hapong ito, tayo po'y sama natin yung ating mga partners kahapon. At ito po'y may kinalaman nababanggit po natin every now and then sa mga bata, children living with HIV. At ngayong hapong ito ay minarapat natin na sila ay makakwentuhan para nang sa ganun ay of course malaman nila kung ano po yung mga programa at proyekto na ibinibigay po nila of course in partnership po sa atin sa DZRH Operation Tulong para po sa mga bata. At ngayong hapong ito ay makakasama muna natin sila bilang unang batch. Yung second batch natin ay pagbibigay pasasalamat sa lahat po ng ating mga partner donors na talagang nagbigay po ng oras na ating pong makasama kahapon. Kahit na Sunday po yan, Happy Sunday Family Day, nandyan po sila at nakasama natin. Pero sige, bago po natin ipakilala ang ating mga panauhin ay magpasalamat muna tayo sa ating mga sponsor donors na nakasama natin kahapon. Unang-una of course ang ating suki, ang Rotary Club of Malate Prime ng District 3810 po. Siyempre unang-una ang kanilang past president Sir Jimmy Ocampo na talagang hindi bumitiw since nagsimula po tayo in partnership po sa programa na ito. Ayan, Sir Jimmy, maraming salamat. Dumaan siya kahapon. Pero sabi nga niya, humabol siya dun sa kanyang next na okasyon na pupuntahan. And of course, naiwan naman ang kanilang UCP, ang United Chosen President, si Ma'am Catherine Rojas. Thank you so much, Ma'am Cath, with of course, ang kaniyang husband, si Sir Romel Rojas, at ang kanilang susunod na presidente ng Rotary Club of Malate Prime, ayan, si Sir Elmer Estrella. Ayan, sila po yung team from RC Malate Prime. And then, lipat tayo sa isa pa rin nating partner. Talaga nagbigay din po ng oras kahapon ang Rotary Club of Cavite Uptown. Ang Cavite Uptown po ay lagi-lagi din nating partner sa ating mga projects. Of course, headed by their chapter president, CP Kenneth Ko. Maraming salamat Sir Kenneth sa oras po ninyo kahapon sa mga bata. And then sa kanilang UCP, United Chosen President Elvira Antonio na nandun din po kahapon. And then of course, ang kanilang Rotary Club of Cavite Uptown, si Miss Cassandra Jane Abalyar, kasama din kahapon. Thank you so much, RC Cavite Uptown. And then of course, ang Rotary Club of Ramon Magsaysay, with the PS8, Police Station 8 Station Advisory Group, sa pamagitan po ni na Sir Joey and Ma'am Diwata Gabat Kopol, and sinamahan pa ng Rotary Club of San Beda University, College of Nursing, headed by Amy Gabat, yung kanilang anak. Sila din po kasama yung kanilang mga karotaractors, si Glendale Gonzalez, Niña de Dios, kilalanin na natin, Trixie Santos, Nice Magsino, Althea Torreña, Daniel Macabugaw, si Neirel De Leon, and then of course kahapon nandyan si Justine Achumbre. Sila yung mga nagtell stories sa mga bata, nakakatuwa naman. So maraming salamat. Rotary Club of Ramon Magsaysay, PS8 Station Advisory Group, at ang Rotary Club of San Beda University College of Nursing. And then of course, pasalamatan ko rin walang iba kundi ang past District Governor po ng Rotary International District 3810, ang distrito ng Cavite Uptown ng Malate Prime, at ng Ramon Magsaysay, walang iba kundi si past District Governor Lilian Lai de la Cruz. Gov. Lai, maraming salamat po. And then of course, Rotary Club of Holy Spirit,
Ito naman ay from Rotary International District 3780. Walang iba kundi si past President Engineer Angel Castro. So ibig sabihin po, nagsama-sama po ang lahat ng ito para mabili po natin yung ilan sa mga pangangailangan like yung pong mga gatas, lalong-lalo na. Alam niyo naman ang halaga po ng mga gatas ay mahal, no po. So sila po yung mga nagsama-sama para maipon natin yung para po dun sa 53 children. And then, of course, pasalamatan ko ang Manila Broadcasting Company and DZRH, through Operation Tulong sapagkat the food and of course yung mga wish list ng mga bata, sinika po natin na matugunan. Masaya kahapon. So ngayong hapong ito, makakasama na natin ang kanila pong mga officer. Unahin muna natin ang Friends of the Sacred Heart na makakasama natin ngayong hapon. Sila po yung Friends of the Sacred Heart Support Group na tinatawag Missionaries of the Sacred Heart. Unahin muna natin ang animator po ngayon, si Brother Erwin Rosique. Ayan, Brother Erwin, magandang hapon. Welcome po sa Public Service Hour. Good afternoon po, Miss May. Magandang hapon. Ayan, so bago lang po kayo, as animator? Yeah, this last year po. Last year, ayan. Okay. Kasama po ni Brother Erwin ang administrative assistant po ng DOH H4 San Lazaro Hospital. Walang iba kundi si Rodel Dizon Bunganay. Hi, Sir Rodel. Magandang hapon. Magandang hapon po, Mami. Welcome po sa Public Service Hour. Ayan, sabi kahapon ni Brother Erwin, kinakabahan siya. Kwentuhan po tayo dito. Ayan. Okay, welcome po sa Public Service Hour. Unang-una, siguro, Brother Erwin, kayo bilang animator, i-refresh lang natin, ano ba ang Friends of the Sacred Heart Support Group at ano ang mission vision, bakit na itatag ito? Of course, from the Missionaries of the Sacred Heart. Yung Friends of the Sacred Heart po, it really started last 10 years ago. So we celebrated our one decade na po sa ministry with the people living with HIV. So yung Friends of the Sacred Heart po ay nabuo po. It's because also of an inspiration from one priest, an MSc priest po siya. So meron lang po siyang friend na may friend din, tapos nag-ask for confession and prayer blessing. And then it started na, yun nga, yung kwento regarding sa positive HIV. So parang doon nabuhayan po ng inspiration yung isang MSc priest po namin na magkaroon ng support group for this people living with HIV. And then this started with small group lang din po, and then after 2 years po nung start na grupo na yon, they decided to palakihin, and then ito ay under ngayon ng Missionaries of the Sacred Heart Scholasticate Community. So ang ano po niyan is inadapt rin po ng mission office ng Missionaries of the Sacred Heart, kasi nga po it's just not about like para bang ayun nga narinig namin yung mga stories nila, but of course from our side po as Missionaries of the Sacred Heart, yung compassion bilang MSC, kasama rin po yung spirituality namin, yung charism namin to be compassionate with different kinds of people, especially sa kanila na we will our mission and vision is to accompany them especially sa spiritual aspect po nila. Yes, okay. Po. So, hindi natin pag-usapan dito yung medical aspect. Pag-usapan natin yung mga pwedeng ma-share, maitulong sa kanilang kondisyon, Brother Erwin. So, ibig sabihin, nagtuloy-tuloy na ito, for 1 decade. Yes, tama. So, for 1 decade na ginagawa na yung tulong. So, as of this, ito pong taon na ito, ilan na po yung mga bata under ng inyo pong tawag nito, supervision? Sa ngayon po, ma'am, ganito po yung Friends of the Sacred Heart Support Group, parang independent group na po siya. Kasama po dito yung mga volunteers, people living with HIV rin, na mga adult. May adult. Yes po, maraming adult din. Then, yung outreach program namin as a Friends of the Sacred Heart Support Group,
isa na yun yung mga bata na meron ding HIV. Ipinanganak na may HIV. Yeah. Okay. So, from then po, usually once a year lang po yung program namin sa mga duyan, sa mga bata na yon. However, just this year, we started na twice a year. So, we started last September, and then pangalawa ngayon na gift giving. And then, yung plan namin ngayon po is, we already starting po sa scholarship program. Kasi nga, there are around 53, and then iba pa yung sa ibang group ng children living with HIV na yung sa age 4 din. So, meron din kaming tinutulungan din doon. So, ngayon po is we started po yung sa parang from the outreach program, nag-provide na rin po kami ng scholarship. Pero hindi pa po ito siya na ano po, kasi we're still planning po. Pero meron na po kaming list of names. So, we started with 5 muna. Tapos, ang stage po namin ngayon is na pinaplan namin kung when kami available para ma-visit yung bata, para makita namin yung environment. Kasi po yung plan namin is not just about financial, about sa lang studies, kundi more on the holistic approach. Like, ano yung ma-provide din namin, like, ano yung maintenance nila, the same time yung spiritual aspect din nila, kasi nga, yun din talaga yung isa sa pinaka pwede ma-provide namin, especially as a missionaries of the Sacred Heart po. Opo. So, Missionaries of the Sacred Heart, tapos yung sinasabi mo na Brother Erwin na di ba you have 2 groups under na nandun po yung ating mga living with HIV, the adult and the children. Tama? You have the H4 San Lazaro Hospital, and then the other one, the Duyan. So ito po dito nanggali, dito nasa kanilang really pag-aalaga yung mga bata at saka mga adult. Tama po? Hindi Duyan. Sige, mamaya tatanungin ko si Sir So, hindi lang po yung dalawa, no? Tama po ba? O yung dalawa na yung specifically ang tinutulungan na ninyo directly? Yes po. So, as of now po, yun lang po yung dalawang group na group. Na doon nanggaling yung, nasa kanila yung, inalaga nila yung mga may HIV. Tama po? Mga children lang din po. Children lang. Okay. So, ngayon pag-usapan natin children, not the adult. Okay. Pero sa inyong pangangalaga, tinutulungan yung adult, ilan sila ngayon? I guess there are around More than 80. Yeah, more than 80. And then you have 53 children. Yes po. Okay. So, balikan kita, Brother Erwin. Punta ako si Rodel. Si Rodel, kayo po ang nasa H4 San Lazaro Hospital. Baka magulat siya. DOH H4, meaning, the H4 means? Ang H4, short ng HIV and AIDS. Para kasi coded eh. Coded, okay. Kailangan so H4. Kasi yung confidentiality ng treatment hub. Kaya ginawa siyang H4. Pero yung trabaho ko is bilang administrative assistant ng Department of Health. Under ako ng Department of Health. Dineployed lang ako sa H4 San Lazaro. Ay ba, magulat sila? Baka kala nila ko H4. So, yun po yun. Bilang isang HIV case manager. Opo. Okay, so sa H4 po, meaning San Lazaro Hospital, ang mga bata under your care right now ay ilan? Sa totoo lang, ang sa San Lazaro H4 po, more than 50. Ang mga bata na nagtitreatment sa San Lazaro. May mga yung ibang na naging handle ko, sila yung na-invite ko bilang ma-sponsor ng Friends of the Sacred Heart. Meron pa rin mga bago. May mga kinakausap din ako ng mga parents, lola, lolo, na if willing sila mag-join sa aking grupo, in-open naman namin po. Yes. So you have right now ilan ng children ng H4? Ang H4 po sa ngayon yun nung kahapon na dapat yung pupunta is 17. 17. Kaso hindi nakapunta kahapon dahil lang malayo. Hindi naman malayo kasi more than lahat naman sila puro mga taga NCR. NCR. Kakaunti lang yung taga Antipolo, taga Rizal. Okay po. Hindi lang sila nakapunta kasi nga maulan. Okay. Tapos mga
depressed area kasi sila. Ang dahilan nila sa akin, wala silang pamasahe papunta doon. Sabi ko, huwag kayong mag-alala, nandito naman yung mga binigay ng mga sponsor. Makakarating din sa inyo. Opo. So ang mga nasa H4 right now, continuous naman po yung treatment or di po ba? Oo. Dito sa mga batang ito, marami sa kanila hindi po shelter ang H4. Hindi po. So ibig sabihin ng mga bata nakatira din sa bawat pamilya. Ano po? So hindi isolated ang mga bata. So mga bata may mga guardian. What about parents? Bibihira ang nasa parents. Ano po? Puro foster. Hindi po. Kapag may anak ang PLHIV, mismo sa parents din nakatira. Okay. Kung PLHIV rin yung parents, magkakasama sila. Kaya naman, no? Opo, kaya naman po. Kaya naman. Opo. Ayun. Okay. So, pero yung iba, under the care, merong mga foster, no? Wala po. Wala naman. Wala. I think sa Duyan meron, Brother Erwin? Sa Duyan? Yes po ma'am, meron po sa kanila na under guardians like mga tito, tita. May iba din na, kasi po ang nangyari po kasi especially yung mga care po na parents, sad to say po, hindi rin nagtagal na. So, naiwan lang yung mga bata. So, yung mga lolo, lola, hindi din kayo mag-alaga. Sila na po talaga yung ano. So, may mga adoption. Ang gigit ng mga bata meron din mga adoptions. Yes, okay. Sandali lang po, babalikan natin yung ating kwentuhan. Sandali lang. Oras po natin, 29 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo. This time check is brought to you by AC. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones! NBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026.
Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Po ang alas 3 ng hapon. Ang bilis ng oras. Mga kaibigan, balik po tayo at dito pa rin po sa Public Service Hour, kakwentuhan po natin Brother Erwin Rosique. Brother Erwin, welcome back. And of course, Brother Rodel Dizon Bunganay. Okay, pag-usapan natin yung mga bata. So, ang Friends of the Sacred Heart Support Group, meron po ang Duyan, and then the other one is yung tinatawag natin na H4 na po. Yes po. So, kahapon ay napasaya natin sila. Sabi ko, nabanggit ko yung mga partners kanina. Unahin muna natin. Kanina po napag-usapan natin itong mga batang ito, not necessarily nakahouse sa isang shelter na po. So, nasa kanya-kanyang pamilya, might be foster parents o kaya mga relatives, guardians. So, ano po yung mga regular na programa at project na ibinibigay po sa pamamagitan ng Friends of the Sacred Heart Support Group pababa dun sa dalawang grupo, sa Duyan and then the H4? Brother Erwin. Ang first po namin na pinaprovide po is yung yung twice a year na activity para sa kanila na outreach program na nagbigay kami ng mga gatas din. Opo. At saka mga vitamins especially. Tapos pangalawa is yung scholarship na nag-start kami na bumubuo na ngayon. So we're waiting na lang po sa home visitation at saka sa interview para makita namin yung environment, para holistic yung approach din namin, not just only financially. Tapos we are also starting
to create a group of counselors para mas matulungan din sila when it comes to their emotional baggages or their psychological journey din. Kasi some of the volunteers ng Friends of the Sacred Hearts are professional counselors. Ako rin nag-undergo din ako ng master's course for pastoral counseling. So kaya we tried to create a group. Then may nag-invite din po sa as of now, nag-invite pa po ako ng mga volunteers na makakilala ko na willing din to commit in this kind of ministry, especially sa mga bata. And then yun nga po, once we already gathered the volunteers, then yun pa po yung time na mag-create kami ng strategic planning sa mga paano namin i-approach po. Basta isa yun sa mga plano namin ngayon na para continuous yung journey namin and yung accompaniment namin sa mga bata po. Ayun. Sa mga adult, okay, alam na nila, no? Pero Brother Erwin, sa mga bata, ilan taon bago nila malaman na meron silang sakit na ganun? Kasi syempre yung maiintindihan na nila. Yes po. Meron po, hindi pa nila alam. Marami po talaga, especially yung mga kids pa. Kasi kahit malaman nila, hindi pa rin nila alam what is HIV nga po. So usually yung mga nakakaalam lang is yung mga teenagers na mga nasa edad na usual 15, 16, 17, no? Yung nag-start na ng mga high school, mga ganun na po. Especially na marunong na silang mag-research kung ano ba yung klaseng sakit nila. Kasi po, nag-start na po yung curiosity ng mga bata na ano ba itong iniinom ko? So bakit ako may ganitong sakit? So yung curiosity nila, yun yung nag-start ng para malaman nila kung ano ba talagang karamdaman nila. Kasi despite po sa mga tinitake nila ng mga gamot at mga vitamins, is meron din silang mga naramdaman. So meron patuloy din po yung check-up nila. So meron pong every 3 months meron po silang follow-up na check-up po. Yes po. At yung every 3 months na yun, kasapin ko si Brother Rodel. So from age 4 no po. So sa inyo, paano yung treatment process ng mga bata? Sagot ng government? Apo. Free sa government? Apo, sa government po. Kasi ang DOH, it's for San Lazaro. Ang under ng DOH kasi ang San Lazaro. San Lazaro, government yes. hospital ng DOH. May schedule ang pedya sa amin every Friday. Kasi ang kakausap sa mga parents ng mga bata, yung pedya doctor. Every Friday lang siya. Yes. Nandoon yung check-up, tapos kung may mga kailangan na laboratory, gagawin. So, yun. Basta kapag pupunta ang mga bata, lalo na yung mga maliliit pang mga bata, kasama ang parents. Ayun. Pero meron din mga pedya na more na mga age ng 17, 16, minsan sila na nagre-refill. Sila na kumukuha ng mga gamot. Okay. So well provided naman ng government yung mga pangangailangan ng mga batang ito, but not necessarily hindi po yun gamot, hindi gamot ano? Wala kasing gamot para dito. So anong nare-receive lang nila na treatment? They say treatment, tama? Treatment po yung nare-receive ng mga bata. Meron silang iniinom ng antiretroviral. Ano lang siya, treatment lang. Wala pa namang cure. Ang trabaho ng antiretroviral, patulugin yung virus sa katawan para hindi ka magkaroon ng opportunistic infection. Oo, kaya pala napakahalaga sa kanila ng vitamins. Yun ang pang-support. Yun ang importante. Mas lalo na sa mga pedya. Kaya nga, may listahan kami ng mga vitamins at saka milk. Kasi may iba-ibang vitamins na kailangan ng bata. Na prescribe ng doktor. Prescribe ng doktor yun. At saka yung milk. Ina-advise ng mga doktor na kailangan uminom din ng para tumaas yung immune system nila. Opo. So tama yung sabi ni Brother Erwin, Brother Rodel, na ang mga batang ito, yung lalo na yung mga murang edad pa, di nila alam. Nagtatanong pa sila. Hindi po alam. Bakit lagi silang nasa doktor? So siyempre kung ipapaliwanag mo sa edad nila ngayon, hindi nila maintindihan. Hindi pa nila maintindihan. Oo, pero yung acceptance, meron ba doon sa group mo? Meron ng 18 years old, 17, 16? Meron na po. Kumusta ang acceptance? Acceptance, yung katulad nung last week na kumausap sa akin yung pedya ko. Ano na siya, 18 years old. Nag-uusap-usap kami. Kapag pupunta siya nagre-refill doon, kinakausap ko siya. Nung una pa lang, nung unang meet namin, tinanong ko na siya kung paano
paano mo matanggap na yung Yes. sitwasyon mo. Mm-mm. Tanggap naman daw niya kasi pinapaliwanag daw ng magulang niya. Sabi ko mabuti naman. Basta nandito lang kami, tutulong sa inyo para at least. Pero ito, transmitted ito, no? Itong case na to. Mother to child. Oo, itong mga 18 years old. Kasi yung mga bata, sila yung mga pinanganak na meron na because of the parents. Ganon din yung 18. Mother to child din. Okay. Ayun. So, kumusta yung tulong ng gobyerno? Okay naman? All out naman? Opo naman. Continuous naman po. Meron pa rin namang suporta ng gobyerno, lalo ng DOH, ng gamot para sa HIV. Okay. Pasalamat nga nagpapasalamat nga kami sa gobyerno kasi nga at least merong suporta sa mga HIV para sa gamot. Ayun. Yun ang importante, yung gamot eh. Ayun. Okay. So, isa na lang, Brother Erwin. So, para dun sa mga gustong tumulong financially, kasi alam natin na malaking pangangailangan ng mga ganitong may kondisyon. Anong pwede nilang gawin for FHS sa Friends of the Sacred Heart Support Group? Paano sila pwedeng tumulong? Yung mga nakikinig ngayon might be. Sa ngayon po kasi, limited lang din yung mga financial budget namin. So, of course, kailangan rin namin ng tulong kahit sa mga sponsors, sa mga different organizations para ma-continuous rin po yung mga ipoprovide namin sa mga bata. So, meron po kaming they can reach me through my my number or sa social media account namin. Ang social media account? Facebook? Yes po, Friends of the Sacred Heart Support Group po, Incorporated. So yun po yung Facebook account namin. And then you can also reach us in our email, which is Friends of the FSS. Yeah, FHS FSH Community. FSS Community at gmail.com po. So, gmail.com. Yeah. So, yun po, they can reach us through personally po or through DZRH po na pwedeng mag-connect po kay Sir Miko. So, we are willing naman po to discuss kung ano po yung possible na pwedeng lang matulong po sa amin. Basta, ang ngayon po, ang kinakailangan po namin is sana ma-continuous din po yung yung pag-provide namin sa vitamins at saka sa gatas nila. Mahalaga. Yes po. Vitamins at gatas. Kasi po isa pong na ko po mismo is especially for the young children na mga 1 to 3 years old, usually talaga pediatric po talaga yung nila dahil nga kailangan ng immune system nila. However po, dahil nga po sa kakapusan din ng mga magulang or ng family, talagang nagagatas na lang po na burban yung nila. So parang yun nga, isa din sa pinagsisikapan namin na continuous din po yung support. Ayun. Okay? So, pwedeng mag-reach out, pwedeng tumulong. Lahat po naman nakikinig sa atin for these children living with HIV. No po, for sa grupo ninyo, yung Duyan, of course, another group. At saka H4, dalawa kayo. Pwede naman. Okay po. Maraming salamat, Brother Erwin. Thank you so much, Sir Rodel. Thank you din po, Miss May. Maraming salamat. Ayan, saglit lang po, babalik tayo ha. Oras natin, meron na lamang tayong 4 na minuto, 4:00 na ng hapon. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Napakadali lang manalo dahil kapag Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas.
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ang ating kasamang si RH27 Noche Kakas, mukhang meron ng nahuli. Nasa Barangay 39 Zone 3, Tondo, Manila. Noche, magandang hapon. Noche? Go ahead, Noche. Ayan, nandiyan na ba? Noche, go ahead. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos. Kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring, tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring-kring na! Ayan, meron na. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ano pong pangalan? Ricky De Los Reyes po. Kuya Ricky De Los Reyes. Taga saan ka, Kuya Ricky? Taga Tiaon po. Wow! Tiaong, Quezon? Opo. Wow, layo ah. Oo, ready ka bang manalo ng 500 pesos? Ready na po, ma'am. Ayun, ready ka na. Sagutin lamang ang tanong natin, ha? At mamaya sa'yo na ang 500 pesos kapag tama ang iyong sagot. Ano ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas? Siyempre, ang number 1 na naman, DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Iyon, no? Ang number 1 na naman. Maraming salamat. Dahil dyan, tama ang iyong sagot. Nanalo ka ng 500 pesos, Kuya Ricky. Salamat po, ma'am. Ayan. Kaya kay Deo, idol ko yan. Oh, sige. Makakarating. Congratulations! Ayan, maraming salamat kay Ricky De Los Reyes mula sa Tiaong, Quezon. Balikan natin ang ating MX3. Magandang hapon na RH27 Noche Kakas. Yes, live po tayo ngayon. Dito sa may harbor. Ito yung tinawag ngayon na road test may Lopez na Boulevard dito sa Tondo, Maynila. Kung saan ay meron naman tayong maswerteng nabibigyan ng ating MFC DZRH sa malakas na promo. Habang tayo nagano, ano pong pangalan nila? Ano pong pangalan natin? Ilya Dito. Oo, matagal na po ba kayo nakikinig ng DZRH? Matagal na po. Oo, dahil suking-suking ka ng DZRH, meron ka kaagad na 1,000 pesos. Wow! Ayan, at hindi lang yan, dahil sobrang magmahal ang DZRH sa mga suting tagapakinig. Suking-suki, meron ka pang MX3 package. Ano ang masasabi mo sa DZRH? Maraming salamat po sa DZRH. Okay, maraming salamat din si Helen Dizon dito sa may Rosten, Tondo, Manila. Para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling na nakatutok sa DZRH, malay nyo naman, kayo ang susunod na maswerte manalo sa aming DZRH malakas sa promo kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito ako believe. Yan, ako naman si RH27, Noche Kakas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH27 Noche Kakas at ang MX3. Thank you very much. Again, pasalamatan natin ating mga panauhin. Brother Erwin Rosique. Thank you, Brother Erwin. Ang animator po ng Friends of the Sacred Heart Support Group, Missionaries of the Sacred Heart. And of course, Brother Rodel Dizon Bonganay. Thank you so much. Administrative Assistant to ng DOH H4 San Lazaro Hospital. Maraming salamat. Ayan, pasalamatan natin si Miko Derilon at si Iza. At syempre, ang namalengke ng todo-todo nung maghapon hanggang magdamag para sa mga bata. Ayan ang team nanay at tatay ni Josie Bohol at ni Eugene Bohol. Thank you so much, Jo and Eugene. Pansamantala po tayo magpapaalam sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News Center. Kung naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Susunod na po, inaabangan yung tambalang Mayor Lacaideo Macalma at Miss Thea Pecho Corpus sa programang DZRH Break Time. This time check is
Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon,